Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Abogado na kami nang bahala dyan sa kaso na yan. At hanggat di ka tumitigil, hindi tayo makakapagdagdag ng panibagong kaso. Diba? So kung napapanood pala ng abogado o ng mga abogado ni Norman Gusgusin ng mga videos ko, nare-realize din ng mga abogado niya na we are just stating facts. Oo. Nare-realize lang ng mga abogado niya na we are just answering sa mga kabulastugan at kabalbalan niya, sa mga kasinungalingan na sinasabi niya against me. Bakla yan, no? So ang mga context ko o content ko ay hindi with malice, kundi to protect myself sa internet. Kasi kung ano-anong binabato ng kliyente nyo sa akin eh. So you know, di ba? Pinapakita ko lang sa internet kung gaano kasinungaling si Norman. Paulit-ulit-ulit. And it's not even me. It's him who's doing this to himself. So ano ang gagawin mong kaso, Norman? Tulad nung kasong na-dismiss sa Isabela na ikinaso mo sa akin? Balat sibuyas ka no, Norman? Parehas tayong influencer. At di hamak naman na sa aking bunganga, puro satire lang ang lumalabas na hindi masyadong maganda against sa'yo. Comedy lang. Di ba? Pero sa'yo, with malice talaga. Hanap buhay niya yan eh. Ang dami mong inimbento against me. Di ba? So, sino ang nasa tama o nasa mali? Alam naman na ho natin yung karakter ni Makagago. Puta, binura nga niya si Lord. Winalangya si Maxine. Naglabas ng titi sa internet. So, wala kang makikitang mabuti dyan. At sabi ko pinagsisihan ko kung bakit ko pinatulan yung uhugin vlogger na yan. Ito na ho yung huling vlog na babanggitin ko ba yung pangalan ng uhugin vlogger. Akala ko ba hindi mo na ako babanggitin? Bakit bukang bibig mo pa rin ako? Pasensya na. Yung pagkain namin, pagkain ng panghampas lupa. Nagpaparinig ka pa rin eh. Kanino ba naggaling yung hampas lupa? Norman, pangit, hampas lupa si Norman. Okay na. Norma naman. Sabi niya, Makagago, for the invite. Thanks for the invite for whatever compelling reason. You have decreed that FLM's attendance is mandatory. Ha? Ginawa ka dyan, judge yung sarili niya, di ba? Ganun kabobo. Boss, pa-sound trip mo naman. Kanta ni MG sa'yo. Huwag yun ang pagkiti pangalan ng taong yan. Di ako interesado na dyan. Mukhang gigil na gigil ka. And yes, Norman, kahit anong gawin mo, hindi na makakalag ang pangalan ko sa pangalan mo kasi hindi kita iiwan. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. Dahil gago ka. You know? Hindi mo kayang iwan si MG, Norman. Kasi kung mawala ako, wala ka ng views. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil Putang ina! Kaya parati mo tong isipin. Ikaw ay magpasalamat lagi. Kasi kung hindi na kita mababanggit at hindi na kita i-content, mababaon ka. Sino namang manunood sa'yo? Oo, wala. Oo. Kundi yung mga taong mauuto mong mga ob sa tabi-tabi. Ngunit, dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, we are always and forever spreading good vibes and at the same time, awareness at real talk. Hindi na mawawala ang tingin sa'yo ng mga tao. Kasi milyon na kasama na ang media
ang nakapagpakita sa mga tao kung gaano ka ka-deceiver, kamandarambong, at hindi dapat pakinggan. At walang credibility dahil sinungaling ka. Yon! Tanga! At unang-una higit sa lahat, gusto kong batiin pa rin yung ating mga supporters. At syempre, pati na rin yung mga basher natin. Magandang umaga sa inyong lahat. At dinadalangin ko ang pagpapala ng Diyos sa inyo. Sapagkat kayo rin na isa sa mga dahilan kung bakit sobrang napakasikat ko ngayon. Kung wala kayo, baka hindi rin ako ganitong kasikat. Actually, ipinagpapasalamat ko yan kasi nakadagdag kayo sa aking kasikatan. At dito, mga kahombre ko, siya ho'y nagpapasalamat daw sa mga basher niya. Ngunit ito sa pagkakaalam ko, mga kahombre ko, hindi ho niya mahal ang kanyang mga basher. Imagine yung Facebook niya nga naka-off comments. Pangalawa, mga kahombre ko, minsan binabago-bago niya pa yung comments na binabasa niya. Sabi ni Fichico, mas mabuti pa magpaka na lang si Makagago. Ang galing ah. Sabi ni Fish Tico, Makagago, kakalik ka sa lupa. Malapit ka na pabagsakin ni Norman. Ginagawa ko rin yun sa mga DDS. Sayang ang palipad ni Unggoy. Pangatlo, pinagmumumura niya mga basher niya. 250,000 saan ka nakukuha ng pera, gago? Mas gago ka, tarantado. Eto, suot ko pa lang 3,000,000, bobo. Yung sing-sing ko pa lang 4.2, 3 karat, bobo. Gawa ka ng bagong channel, tayo na mo, bobo. And wag mo kakalimutan, Norman, pang-apat. Basher mo na nag-comment dyan ang motibo. Ba't nangyayari yan sa buhay mo? CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun eh. Oo, yan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo, pero duwag yun. Oo, duwag yun. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganon Yun na, nakasuhan siya ng inciting to sedition na. na matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy, duwag Pinuntahan ka nga sa bahay takot na takot ka yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Diyan nagsimula ang lahat, Norman. Dahil sa ka-estupidohan mo. Di ba? Nagsabi lang sa'yo, hindi mo nga napanood yung mga content kong documentary sa'yo, pinagbumura mo na ako. Ayan tuloy ang nangyari sa buhay mo. Dahil sa pagkakamali mo na yan, babalik ka sa hoyo. Palakpakan! Ang putang inangyari! Tapos magpapasalamat ka sa mga basher mo. Salamat bakit? Dahil sa kanila, mababalik ka sa hoyo. Baliw. At baka ako ho ay maglaylo muna sa pag-YouTube. Sapagkat wala pa naman ho akong pin dito, wala pa naman ho akong natatanggap na sahod. Ewan ko ba naman kay YouTube, bakit yung pin ko at tagal-tagal ipadala? Ngunit, noong nakaraan lang, eto ang sinabi niya. Ang lahat po, kumita po ang aking YouTube na magmula nung November hanggang ngayon po, ay kumita po ito ng $16,000. At yung $16,000 po na yon, uubusin ko po lahat sa 31 and 1 para maipaabot sa ating mga kababayan. Naisip ko nga sana yung mga Nako, 31 and 1. Hindi natuloy. Tapos 25 and 26, may ano daw yan. Meron daw siyang humanitarian sa Peña Blanca. Hindi na rin matutuloy yun. Pustahan tayo, hindi na matutuloy yun. Ganyan na mangyayari niya. Puro sasabihin, may humanitarian. Hindi na lahat matutuloy kasi wala namang panggastos. Sabi nga niya, ni Nanay Susan,
Mag-humanitarian ka pero sarili mo wala kang pera. Ano, yung mga estudyante, di ba, sunod na lang natin yan. Unahin ko muna po itong 31 and 1. Makikita niyo po yan live broadcast. Magla-live po ako dun sa lugar na yon at makikita niyo po kung gaano karami yung preparasyong aming ihinanda rito. Boss, may pera ka pa po ba? Abe, oo naman. Oo naman. Nakabayad nga ako kahapon eh. Nakapagpasweldo rin ako ng mga tao ko. Oh, ano pa? Kumita nga yung YouTube ko eh. Oh, kaya nga mag-humanitarian ako eh. Oh. Pero sige na lang. Kunwari na lang nagsasabi ng totoo si Norman. So, mga kahombre ko, kinabukasan ho agad after nung sinabi niya na maglelelo siya ho'y nag-live agad. And so on, mga kahombre ko, hanggang ngayon nagla-live siya, di ba? Akala ko ba lelo ka sa YouTube? Norman naman, sino bang niloko mo dyan, ha? Wala namang kwenta yan eh. Shout out sa mga katimpak shit ko. Oh. Yung mga... Ano yan, Casper? National ID boss. Kumuha na. Ano ba? Online. Ayan. Wala na siyang tiwala kay kay Casper. Dito muna tayo. Asus Kulaong, napakatapang mo. Alam mo Kulaong, ang tao puro ngaw-ngaw lang matapang, pero pag nakaharap mo na para kang pagong na umurong ulo. Iba na yung tarpaulin niya, si Odette Visitacion at Janice Pascua ang benefactors niya at nakalagay Volunteer Against Poverty Foundation. Alam ko hindi yan nakarehistro eh. Kuya Henry, extended na naman yung 40M niya. Baka sabihin niya March 31 to April 1 naman. Oo nga. Molex in pre-internet, he would have pulled so much more people dahil walang easy fact-checking or archiving ng bids. Totoo. Kung doon lumabas si Kulaong, yung umpisa ng internet, umpisa ng Facebook, mga 2010, 2011, putya, talaga marami maloloko yan. Derek Cosme, good evening Mac. Tumakas lang ako sa inuman. Buti umabot pa sa Kulaong time. Ayun. Nag-ambag po ba kayo sa inuman? Okay, Ate May, sabi nga nila, wag mong sanayin ang sarili mo sa pagsisinungaling. Baka kasi dumating yung araw na ikaw mismo hindi na rin naniniwala sa sarili mo. Golden Takore, lahat yung tapang mo kuno Kulaong nabasag nung minura ka sa karuban mo at nang puntahan ka ni MG sa subdivision na inuupahan mo. Tama. Ate Jonah, wala kang alam Norman, si Boss MG mayaman, kahit di mag-white yun, may pera sila, ikaw ang makaunggoy Norman. Molex, true Kulaong lies so much, he ends up getting confused about whether or not he lied about something. Parang newbie writer na walang plot outline. Kay Ate May, a liar often deceives themselves more than anyone else. A lie has speed, but truth has endurance. Shoutout daw Molex, sabi ni Kuya Golden Takore. Hello po, Kulaong seems to be in preacher mode. Ayan. Papacho, shoutout Papacho. Ate Jonah, minumura ni Kulaong mga bashers niya. Matagal na po. Kuya Arnel Chomiko, shoutout sa tropa Jeffrey Nipes ng Burol 2. Balagtas Bukawi. Nagtrabaho ko diyan sa Burol 2nd sa Burger King. Jollibee diyan sa NLEX, sa Shell. Napakayaman ng may-ari niya. Ate May Alcantara, who would have thought na malapit na si Kulaong sa hangganan, sa sukdulan. Kala ko nga mga matagal pa to. Ate Nim Palanditio, sinobre pa yung 20 para isipin na malaki binigay ng mga bata. Okay, Ate May, I wonder how he feels now when he's off cam, considering na hinahabol siya ng iba't ibang government agency sa mga pending case and sa potential charge niya. Feeling ko doon pa lang nananalo na tayo. Yes, nakikita naman natin na naliligalig na siya. Rosalie Ragingan, okay, Pertikas. Ba't ganyan ang mga sinasabi nila? Sobrang panglait. Kalait-lait po kasi. Okay, Ate May, regaluhan niya naman ng Crayola si Kulaong na hindi man lang makulayan mga drawing niya. May trust issues na siya kay Casper, tama? Derek Cosme, Mac Tan Puluts namin. Yun!
Good job. Kuya Joba, si Norman parang si Pinocchio kaso nga lang baliktad kasi pag si Pinocchio nagsinungaling yung ilong umahaba kay Norman lumalapad. Ayumi, si Nanang Remy talaga may kasalanan nito eh. Blank, ang galing talaga ni FG kahit saan si Kulaong nandoon siya. Eduardo Verdadero, Sir Mac, lagi po ako nag-watch ng Kulaong Time, watching from Qatar. Ayun. Ay, hindi ko na nga sinabi, Kuya Sok. Hindi ko na nga sinabi eh. Elmo, pa-shoutout sa asawa ko ulit, si Archel M. Nomo. Uli kami. Nomo uli kami dito, Mac. Deranged na yan si Mangusin. Molek, so excited para sa live feeds after MG humiliates him in the 24th. Ayun. Okay, sana may mag-breakdown ng mga sinasabi ni Kulaong na humanitarian programs tapos i-check yung mga nasa katuparan na. X pag hindi. Simula nitong January hanggang ngayon, wala talaga. Puro X lahat. Yun lang yata ang dalawang wheelchair na ibigay niya. Eduardo Verdadero, ipakulong si Kulaong. Tinatrabaho na po. Ate May, may kaukulang-kulong Kulaong. Golden Takore, malamang hindi nasasama yung tamang hinalang bodyguard from Pasay kasi nakamonitor na si kalinisan sa kanila. Naka-background check na. Naku, lago. Tama. Play pa natin si M. Sino bang niloko mo dyan, ha? Wala namang kwenta yan eh. Shout out sa mga katimpak shit ko. Yung mga... Ano yan, Casper? National ID boss. Kumuha na. Ito na ba ako? Online? Hey boss, Ano? Romeka ako. Oo. Yung nagbakasyon na. Kumuha na. Lahat, matitin ID. Kumuha na rin. Buta bakit Casper nakalagay dito? Yo. Bawal. Oo. Makikita natin dito, mga kahombre ko, na mukhang tumalab ang aking huling content kay Gusgusin. Kasi ito ang sinabi ko. Sinisiraan ka niya, Norman. Kung ako sa'yo, putrages, magdo-double, triple check ako. Alam mo, meron nga minsang naglilik na kung ano-anong usapan daw kuno ni Casper at ni Pugenius. Oops! Norman. Nako po, Norman. Nako, Norman! Baka kung sino yung kausap ni Casper. At mukhang mga kahombre ko, nawawala na ho ang tinatawag na trust ni Norman sa kanyang aso. Kasi syempre mga kahombre ko, di ba? Ikaw na nga naman ang baka nakakausap talaga ni Casper si Pugenius. Pero Norman, uulitin ko lang sa'yo, nasa 80% na. Nakakausap ni Casper si Pugenius. At Norman, alam mo ba, meron akong ipapakita sa'yo. Gusto akong makausap ni Casper. Oops! Ipapakita ko sa'yo. Ito, di ba, Norman? Kaya sabi ko sa'yo, sa akin ka maniwala. Hindi ako sinungaling, Norman. May something yan si Casper. For sure, hindi mo alam yan. For sure, hindi niya sinabi sa'yo yan. Kasi si Casper gusto na magbagong buhay, Norman. At sa totoo lang, Casper, naaawa din ako sa'yo. Kasi sabi ko nga, mga kahombre ko, kung aayusin niya yung pamilya at mga anak niya, okay na tayo doon, mga kahombre ko. Di ba? Kasi si Casper ho, isang ob-ob at mababang klase lang ng pag-uutak, no, ng tao. No? Madali siyang manipula and everything. Pero sa totoo lang, mga kahombre ko, ako'y naaawa sa tao na ito. Kaso karamihan sa inyo, ayaw, no? So, wag na lang. Naikipag-communicate. Gusto niya talaga makipag-usap sa akin. Ako lang talaga yung may ayaw. Ipinilit niya pa nga akong ipasok sa group chat eh. Pero hindi, Casper. Kasi hindi ako pwedeng bumitaw sa mga kahombre ko. Sabi mo, gustong-gusto mo nang i-accept yung laban ni Merck. Naintindihan kita. Walang-wala ka ng pera eh. I understand you, man. Kaso ayaw ng mga kahombre ko. Siguro, Casper! Kung aalis ka sa amo mo, baka magbago isip namin. Nang totoo. With a proper and official statement. Abangan niyo yung billboard ko sa SLEX, NLEX, Delikado, no?
delikado si Kulaong kay Casper. Kasi kahit naman sino talaga madikit kay Kulaong, mapapaisip din. Actually, sila Dong Batalan, kaya nga naglaylo yan kay Kulaong, napaisip din eh. Si Yama, bakit ba yan umalis sa FFCI? Pinadyaryo pa yan nung umalis. Dahil nga nakakaisip na din. Hindi mang totally kalabanin si Kulaong, nakakaisip din na delikado sila. Si Casper pa, laking rin yan, laking lansangan din yan si Casper. Haslin din yan. Kaya maiisip niya din yun na pwede talaga siyang hinahatak ni Kulaong papunta sa Comonay. Actually, meron akong vlog dyan, di ba? Yung hahatakin sa Hoyo at sa Impyerno. Etong si Casper ni Kulaong. Yun po talaga mangyayari. Kasi alam nyo kung magiging matalino lang si Casper, tanggapin niya yun. Umalis siya kay Kulaong. May kapalit pa yun na pera mula kay MG. Hindi naman yun bayad eh. Reward yun. Diba? Alam ko parang 100,000 yata yung ibibigay na reward kapag nagsalita si Casper. Hindi yun bayad. Ikukwento mo lang mga kabulasto ganyan eh. Makakatulong ka pa sa Napolcom, sa mga kapulisan, sa lahat ng mga naperwisyo na government agencies ni Kulaong. Malaki ang magiging kapakinabangan at makakatulong ka sa gobyerno, Casper. Alam nyo, ito, parang life and death situation to. Kapag pinili ni Casper si Kulaong, ala talaga, putya, talagang perwisyon totoo. Talagang yung buhay ni Casper, didilim. Wala nang liwanag na makikita. Tutuluyan talaga yan ni MG kasi ngayon aawa pa eh. Pero tutuluyan yan, tingin ko, kapag talagang si Casper nagmatigas. Ngayon, kapag naman ang pinili mo ay yung offer ni MG na statement na umalis na kay Kulaong, at hindi ka magta-trader kay MG, talagang umalis na kay Kulaong, 100% pinutol mo ang ugnayan kay Kulaong. Bukod sa meron kang matatanggap na reward, makakaalis ka sa anino ng mga kaso. Kasi si MG lang naman ang nagkaso kay Casper eh. Yan ang alam ko si MG lang. So, etong si MG, iuurong na yung demanda sa'yo. Pero at the same time, tingin ko, dapat, diba, mag-testify ka, kampe kay MG, at kalabanin mo si Kulaong sa kanyang mga ginawang katarantaduhan sa pamilya ni MG, kay MG, sa asawa, sa nanay, sa mga in-law, sa mga Lopez. Yun ang yun ang dapat mong gawin. Maging witness ka ni MG sa mga katarantaduhan ni Kulaong. Magiging maayos buhay mo, tingin ko. That's the practical thing to do. That's the smartest decision na gagawin nitong si Casper. Kasi habang tumatagal at nagtitiis siya diyan kay Kulaong, sama siya ng sama kay Kulaong, kahit nasabihin natin na masasarap ang nilalamon nyo, ang mangyayari, mawawala din yan. Kasi hindi mo na makakain sa Hoyo yan. Wala nang pang-VIP si Kulaong. Pwede ba yon? Tatakalan si Kulaong, ikaw ang sasalo. Diba? Baka gano'n ang mangyari. Bakit? Kasi dito sa labas si Kulaong, gano'n na ang gano'n na ang ginagawa na gagawa ng kasalanan, ibang tao ang ituturo. Kapag may problema, ibang tao ang ituturo. Kapag nasusukol, ibang tao ang ituturo. Kaya ito, Casper, napakagandang pagkakataon ang binibigay sa iyo ni MG. Ito yung pinakamagandang desisyon na makukuha mo. Magsasalita ka lang ng katotohanan.
eh hindi ka naman din kakasuhan ni Kulaong. Bakit? Walang may kakaso sa'yo. At isa pa, the more kapag ikay kinasuhan ni Kulaong ng gawa-gawang kaso, naku, alam natin na dehadong-dehado si Kulaong, walang pangkaso yan. Kung makapagkaso man, alam natin, mababasura yan. Mas safe ka eh. Pag pinili mo yan, Kulaong, mas safe ka. Ay, mas safe ka pag pinili mo Casper, si MG, kaysa kay Kulaong. Yun ang talagang marami ang matutuwa, marami ang hahanga pa sa'yo, kasi kumampi ka sa kabutihan. Eh, kapag ang kinampihan mo, kademonyohan, hindi ka uunlad yan talaga. Walang pag-unlad yan. Hindi naman karuwagan yung kalabanin mo yung amo mo para maipakita lang yung katotohanan, yung tunay niyang anyo, tunay niyang pagkatao. Hindi naman kaduwagan yun. Mas duwag ka nga kapag kumampi ka sa masama, hindi ka makaalis sa masama, at nagpapagamit ka sa kasamaan. Naku, mas kaduwagan yun. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.